Bagamat ikaw ay hari ng mga hari, kami ay parang anak na itinuring mo at minahal mo ng labis. Salamat, O Diyos. Kaya naman sa umagang ito, nais po namin balikan ka ng iyong pag-ibig sa amin. Sa salita mo sa Deuteronomy 6:5, na mahalin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Gagawin po namin sa umagang ito. We will love you with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung daling. Magpapati-alon, kami ay ihati. Ikaw lang ang may alam.
Let's give the Lord a mighty hand of praise. Umaga. Pinaugang pinakamalakas. Oh. Just bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord, today. Pag-itaas po ang kamay saglit. You just allow the Spirit of the Lord to touch the place. Oh, the glory. The people of God. Oh, bring it a bit. Bring it. The presence of the Lord is touching the place. Hallelujah. Hands are lifted everywhere. So arise to your rest and be blessed by our grace as we glory in your embrace, in your embrace. Revive your people, revive your church, we pray, as your presence now fills this place. Every seven lifted hearts are lifted everywhere. All the glory. All the glory. Hallelujah. Oh, we give you glory now. Of your presence. Oh, Lord God, we your temple. We give you reverence. Give you reverence. Sabay-sabay po tayo. So arise to your rest and be blessed by our grace as we glory in your embrace. Revive your church, revive your people as your presence now fills this place. And I cry, holy, holy. And I cry, holy, holy, holy. To the Lord God Almighty. Glory, glory, glory. For you alone, for you alone. Sabay-sabay nga po tayo. Everywhere I bow down in worship, for there's none like you. I bow down in worship and know you, and I will never stop. Oh yes, never stop, and I will never stop, never stop, and I will never stop, never stop giving you praise. Just for the last time, and I cry holy in the congregation. And I cry, oh, pakitaas siya po ang kamay as we sing. Oh, bring it a bit. Bring it. Let us touch the anointing in this place. Oh, thank you. Thank you, Lord. For you alone are worthy. Sabay-sabay. I bow down in worship, for there's none like you. I bow down in worship and know you, and I will never stop. Oh yes, never stop, and I will never stop, never stop.
is touching the place. I will never stop. Ang susunod po na ilang minuto ay ilalaan natin para sa personal na panalangin. Will you bow your head, please? I'll give you the chance to have your intimate moment with God in prayer wherever you are in this place today. Oh, Lord. Thank you for your holy presence. Tulutan niyo po akong saglit na manalangin. Bow your head, please. Dakilang Diyos ng kalangitan, aming amang sumasalangin. Salamat sa dakilang araw na binigay mo po sa amin. Salamat sa lakas, sa buhay na mayroon po kami even today. Thank you for allowing us to gather in this place. I simply ask, Lord, that you bless the people who came and allow me to deliver the message that you place in their heart, not with enticing words of man's wisdom, but only by the power of the Holy Spirit. Do not allow a single soul to leave this service untouched. We promise to honor your name. In Jesus' name, everybody will say and agree. Amen. Labas muna po tayo sa upuan. O kay saya at kay ganda. Pakiabot ang kamay. Nasir. O kay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri. Sumasayaw at umakanta. O kay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri. Sumasamba. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Diyos ay buhay. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Diyos ay buhay. O kay saya. Magkakahawak mo tayo ng kamay. Ay sama-sama. Umawit ng papuri. Hawakan niyo po ang kamay na ito. Pagkatiin sa Panginoon. O kay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri. Sa Panginoon sa Panginoon. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Diyos ay buhay. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Diyos ay buhay. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Diyos ay buhay. Parang iyong kamay. Itaas at iwagaliway. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Diyos ay Pakisuot muna po yung magandang ngiti. At pakingitihan yung katabi. Pakisabi lang, I'm glad you're here. Nakakaupo na po tayo. Good morning, everyone. Good morning! Magandang umaga po. Allow me to go straight to the preaching of God's Word this morning. Double service po tayo. May celebration po tayo. Hulaan niyo, anong celebration today? Ayan. Kaya dahil mahal na mahal natin ang mga nanay, magtuturo lang po ako ng maikse para mahabang oras sa Mother's Day. Magandang umaga
Sa pangalan po ni Bishop Brother Eddie, ang buong Gia Greenhouse, Happy Mother's Day po sa inyo lahat na narito. Pakitaas pong kamay ng mga nanay. Pakikaway. Happy Mother's Day po. Gandang umaga po sa inyo. The other Sunday po, I'll talk about character. And let me move on to another topic na mahalagang madil po natin is still also character po ang topic. But today, let me share with you a short topic po entitled Avoiding the Pitfall of Pride. Pagkasabi po, pride. Bibilang po ako ng 3, sisigaw niyo po yung pride. 1, 2, 3! Pride! Dalawang piling talata ang hayaan niyo pong basahin ko. Una yung Proverbs 16, verse 18. I know that this is a very familiar verse. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang lahat po na nag-aaral ng topic ng pride, laging binabasa ko yan. Sa New Testament, James 4:6, kayo naman po ang bumasa. 1, 2, 3. Ay, maganda ho kung sabay-sabay. Mother's Day pa naman, ayaw niyong gandahan ng basa. 1, 2, 3. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita. Ang aking sermon idea, next slide, ay iikot po sa kaisipan that the greatest pitfall of all is pride. Marami po, pakisabi po, silo. Pakisabi po, patibong, trap. Marami pong ginagamit si Satan para tayo siluin to trap us in this life. But I consider pride as the greatest of all. In 1 John 2:16, can we show 1 John 2:16? Binanggit po dyan yung 3 bagay na talagang madalas ay gamitin ni Satan para tayo bumagsak. At ito po ay nasa mundo. Sabi po, for everything in the world, the cravings of sinful man, pakisabi po, the lust of his eyes, and the boastful spirit. Yung King James Version ang gamitin natin para mas maliwanag ang pagkakasabi. Tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. 1, 2, 3. For all that is in the world, the lust of, number 2, the lust of, and the pride of, diretso pong binanggit nung writer na si John, na may 3 pong pinakamatinding silo o pattern or trap na pwede po tayong mahulog. Una po yung lust of the flesh. Lahat po nung nakakainggan niya sa laman natin. Lust of the eyes, yung mga nakikita ng ating mata minsan, pwede po tayong matokso dyan. Higit sa lahat, we call it the pride of life. Maski po dun sa Matthew chapter 4, 1 to 11, hindi na natin babasahin, the pattern of temptation na inirelease ni Satanas kay Jesus Christ sa Panginoong Jesus po is the same. Turn this stone into bread, lust of the flesh. Sa panahon na dapat nag-aayuno, gusto ni Satanas na umalis si Jesus sa will of God and busugin ang sarili ng tinapay. At pinakita ni Satanas ang buong mundo. Umakyat muna. At sabi, dumive ka dyan. Hindi pa po siya nagwiwi ng isang kaluluwa. Parang ang ganda-ganda, no? Magsisimula siya ng ministry at malalaman ng lahat na siya'y dumive sa mataas na temple at sinalo siya ng mga anghel. Pero yan po ay temptation to be spectacular. Madalas yun pong matinding temptation. Tinitempt tayo ni Satanas na magyabang, maging spectacular. At minsan tinitempt din po tayo ni Satan na mga bagay ng mundo. So ito po ang ating topic. Magpupokus po ako sa topic na pride. Ang sabi po ni William Barclay, pride is the ground in which all the other things grow. Kapag may pride po sa puso natin, tumingin po kayo, walang kasalanan na hindi pwedeng pumasok sa puso natin. Lahat ng kasalanan pwedeng pumasok basta may pride sa puso ng isang tao. Sabi niya, the parent from which all the other sins come. Basta po ang isang tao ay pinasok daw po ng pride. Name it, lahat ng sin pwedeng umusbong sa buhay ng taong yun because of the pride. So this topic po, tatangkain natin tapusin ng mabilis. Initial observations. Meron po akong initial observations, nilagay ng Holy Spirit sa puso ko. Number 1, we all struggle with pride in life. Lahat po tayo rito, may struggle tayo sa pride. Siguro, hindi ko na patataas ang kamay because pride is a universal human problem.
ang pride po ay isang human problem na universal, lahat po ng tao, lahat po tayo rito, may mga pagkakataon na tukso na tayong maging mayabang. Hindi ko na po mabilang yung beses. Kay bata, kay matanda, single, may asawa, may pagkakataon, alam natin, may temptation na magyabang, magmataas. Iba-iba lang ng degree. May mayabang na sobra-sobrang yabang, may lihim na yabang, pero yabang pa rin. Iba-iba lang ang degree. At maraming yabang na pwede tayong ipagyabang, whether we like it or not. Pwede natin ipagyabang yung ating accomplishment, yung ating ganda, yung ating talino, yung ating posisyon. Iba-iba po yun ng level. Pwede natin ipagyabang yung pinakasimple, yung ating cellphone. Pwede natin ipagyabang yung ating magandang bag. Lahat po nang yan. Lahat ng yan minsan nagiging temptation po sa atin. And we struggle. Ako po ba bilang pastor, yes. Pagkatapos mo mag-preach ng isang anointed sermon, sasabihin ng tao, anointed, wow! Sabihin mo, ay anointed pala ako. Pwede ka matuksong magyabang. Are you there? Pagkatapos mong makasulat ng isang magandang awit, pwede kang matukso at sabihin mo, ang galing ko palang mag-compose. Pagkatapos gumaling isang ipinag-pray mo, pwede ka bang matempt na magyabang? Are you there? Kaya po maraming pwedeng panggalingan ng yabang. Lahat po tayo dito. Walang immune sa atin. Lahat po tayo, whether we like it or not, pwede tayong matempt na magyabang at maging mayabang. Pride is at the bottom of most of our struggles. Minsan bakit ka nahihirapang magpatawad? Marahil, pride. Bakit minsan nahihirapan ka humingi ng tawad? Can you trace this to the pride that is in our hearts? It is possible. Pangalawang bagay po. I would like to be very candid and very straight at the same time. And the scripture has some very explicit things to say about pride. When we talk about pride, masyado pong diretso ang salita ng Diyos eh. Babasa po ako. Anong number 1 na kinamumuhian ng Diyos na kasalanan? Pasagutin natin ang salita ng Diyos. Proverbs 16, verse 16 to 17. Number 1 sa listahan ng Diyos, pag tinanong mo ang Lord, Proverbs 6, 16 to 17. Pag tinanong natin, Lord, ano yung number 1 sa listahan mo na masyado kang namumuhi? Basa po, number 1, the 6 things the Lord hates. Pakisabi po, hates. Yes, 7 are abomination. Pakisabi po, abomination. Ano nga ang Tagalog sa abomination? Ang pinakababaw na salin, karimari-marin. Iba po yung pakiramdam ng Diyos sa mga kasalanan ito. Lahat po ng kasalanan nakasasakit sa Diyos. Pero para sabihin ng Diyos, ang number 1 na kinamumuhian niya sa listahan, a proud, wala po akong kausap, a proud look. Number 1 sa listahan ng Diyos, Pastor Joey, ang maging mayabang, ang maging mapagmataas. Number 1 sa Diyos. Ilang beses na po natin i-confess yung ating kayabangan. Lord, sorry sa mayabang kong pagsasalita. Lord, sorry kung paano ko umasta, how I treat people, Lord. Lord, I'm very sorry, Lord. When was the last time ay kinonfess natin yung ating pride? Sa Lord po, ang sin of pride is a serious thing. Proverbs 16, verse 5. One more verse, just to support my point that when we talk about pride, masyadong matindi po ang salita ng Diyos yan. Pakibasa po. 1, 2, 3. Ulitin po natin. Lalakasan natin. Allow the Word of God to penetrate your spirit. Allow the Word of God to penetrate your ears, your spiritual ears. Para maririmay tayo, pag nagyayabang tayo, maalala agad natin, basa ko yan eh. Basa ko. 1, 2, 3. Everyone! You see, yun po ba ang pakiramdam nyo pag nagyayabang kayo? Pag tumingin ng Diyos sa'yo, sabihin ng Diyos, itong taong ito, karimari-marib sa akin. Bakit? Puro kayabangan ng puso nito. Ito, puro pagyayabang ang ginagawa. You see, ang isang bagay that really nakaka-open sa Diyos, yung ating mayabang na spirito. Ang tanong, look at me, please. Ganito ba natin tinatanaw ang mayabang na spirito bilang tao? Is this the way we see it? Iba po talaga ang Diyos, iba tayo.
May mga kasalanan po na ginawa na natin parang ordinaryo. Naging parang ko na lang siya, ordinary sin that we confess. But before God, pride is an abomination. Kagaya po yan ng pagsiping sa kapwa lalaki. Abomination yun eh. Yung pagpatay ng anak at ihandog sa Diyos, ganun po yun. Ganun. Magkakaranggo po yung mga sins na yan. Yung pagsiping ng isang tao sa isang hayop, abomination to God. Pero hindi mo tinatanaw, pride is abomination to the Lord. We need to sweep the way today, church. Or else, mahuhulog po tayo sa trap ng pride. Now, pakiclick yung susunod. God hates the sin of pride and will discipline the proud. At dahil kinamumuhian ng Diyos, ang mayabang, hindi pwedeng hindi niya tayo disiplinahin. Magsimula, tatlo lang po ang pag-uusapan natin. Magkaroon tayo ng simple definition of what is pride, symptoms of pride, and how can we overcome pride. Diretso po natin pag-aralan. Number one, let's have a simple definition ng salitang pride. Ito muna yung mga scriptures. Babasahin muna po natin ng scriptures, then we will try to define what do you mean by pride in the context of the Word of God. Dinigay ko po yung verses para pag dinifine natin mamaya, dyan ang galing yung definition. Basa po, sabay-sabay, Proverbs 11 verse 2, 1, 2, 3. When pride, gandahan po natin yung basa dahil salita po ng Diyos. Sorry po. 1, 2, 3. When pride cometh, then comes shame. Pansinin niyo po, unang connection, pride cometh, then shame cometh. Kapag may pride na sa puso natin, isang araw, papunta na tayo, mapapahiya na tayo because there's so much pride. One day, karamihan po nang nagdala ng kahihiyan sa tao, yung sobra niyang pagyayabang. Connected po pala ang pride sa shame. Pangalawa, Proverbs 16:5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Diretso po ang Word of God. And he shall not be unpunished. Hindi po pipede. Pangalawa, Proverbs 29:23. Pakibasa po, congregation. 1, 2, 3. Ang salita ng Diyos, ang sabi, ang nagmamayabang, tinitiyak ng salita ng Diyos, ibababa ng Diyos. A man's pride shall bring him low. Pero yung nagpapakababa, but honor shall uphold the humble in spirit. Principle po yan, tinuro ni Jesus po yan sa Bagong Tipan eh. He who humbles himself shall be exalted. He who exalts himself shall be humble. Word of God po yan eh. Proverbs 16:18. Kayo po, pakiulit. 1, 2, 3. Pride goes before destruction and an haughty spirit before a fall. Kanina po, shame, abomination will bring him low. Ngayon, iba na. Distraction. Pakisabi sa katabi mo, distraction. Pag may pride, ang distraction, palapit na sa'yo. So, winarningan pala tayo ng scriptures. Ilang set of scriptures pa po. Pag-iisa niyo po ako ng konti. Galatians 6 verse 3. Babasahin po natin. For if a man thinks himself to be something when he is nothing, pakisabi po, he deceiveth himself. Ang isang taong ang tingin sa sarili ay kung sino siya at hindi naman totoo, dinadaya niya ang kanyang sarili. So pride can deceive people. James 4:6, but he giveth more grace. And he said, God resisted the proud, but he gave grace unto the humble. Resisted the proud. Ang mayabang ay, pakisabi sa Tagalog, kinamumuhian ng Diyos. Yun po yung Tagalog. Kaya pag mayabang tayo, tingin po kayo kay Pastor, pag nagpipray tayo at mayabang ang ating puso, sa palagay mo, pakikinggan ka ng Diyos? Sa palagay mo, titingnan ka niya? So makikita natin, hindi pala ordinaryong sin ito, Pastor. Yes. Proverbs 27 verse 2, let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Sabi niya, huwag mong purihin yung sarili mo. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa'yo. Hindi naman masamang purihin. Ang masama lang, purihin yung sarili. Hayaan mong purihin ka ng iba at sabihin, ang ganda-ganda mo ngayon. That's good. At sabihin niya susunod, pautang ha? Alam mo na kung bakit ka pinuri. Proverbs 26 verse 12.
See it that a man wise in his own conceit is more hope of fool than on. Kaya po delikado po eh. Nagiging conceited na tayo pag mayabang tayo. Akala natin hindi tayo babagsak. Akala natin kaya natin. And then, hindi mo alam, because you are conceited, ang tingin mo, ang lakas-lakas mo, hindi naman, ang galing-galing mo, and then one day, nasumpungan mo yung sarili mo na kailangan mo ng tulong. More verses po. Philippians 2:3. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness and mind, let it esteem other better than themselves. Panawagan ni Pablo. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and evil way, and the froward mouth do I hate. Pagkasabi ko, I hate. Inulit na naman, sabi ng Lord, ito ang kinamumuhian ko. Jeremiah 9:23, Thou said the Lord, let not the wise glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Kasi ang tao minsan, ang ipinagyayabang niya yung kanyang riches. Ang pinagyayabang niya yung kanyang lakas, yung kanyang wisdom. Sa Panginoon, sabi ng Lord, kung gusto mong magyabang, ipagyabang mo na kilala mo ako. Say amen. Say amen. Yun po, sabi ng Lord, gusto mong magyabang, ipagyabang mo ako na ako ang iyong Diyos. Nakilala mo ako. Kakaiba kong pagyayabang yun, Diyos ang ipinararangalan mo eh. Pero, now, from those verses, anong ibig sabihin ng pride? Sige po, gawin natin simple. Next slide, please. The definition of pride. Ito po, pride is defined as an arrogant or disdainful conduct or treatment, haughtiness, excessively high opinion of oneself. Una, arrogant, disdainful conduct. Ano ba ang pinakamagandang Tagalog? Magaspang na pag-aasal. Ito yung magaspang sapagkat wala kang ginawa kundi ipagyabang mo ang iyong sarili. Kaya magaspang, hindi magandang pakinggan. Lahat po tayo pag may nagyayabang, hindi po tayo natutuwa. Tama po ba yan? Pag may nagyayabang at puro hangin ang sinasabi sa sarili mo, sabi mo, kayabangan ito. Pagpapalaro ito, walang bida dito kundi sarili. At yung ating pong pagyayabang, as I have said, pwede po tayong maging mayabang because of our status. Example, si Pharaoh. Exodus 5 verse 2. Ang sabi po ni Moses sa kanya, let my people go. Ang sabi ni Pharaoh, who is the Lord that I should obey His voice? Ang yabang ni Pharaoh, binigyan siya ng word ni Moses, sabi ni Pharaoh, bakit ko susunod si Yahweh? Who is the Lord? Para sinasabi ni Pharaoh, abay ako Diyos dito sa Egypt, ba't uutusan ako ng Yahweh na yan? And then one day, nagulat siya, nang i-judge ng Diyos ang Egypt, nakilala niya kung sinong Diyos. Pwede po tayo maging proud sa ating status. Kung paano natin ginagamit ang ating status. Sina Aman po may keton. Puno rin siya ng pride. 2 Kings 5:11. Sabi kasi nung prophet sa kanya, sige, maglublob ka sa tubig na yan. Ayaw niya, sabi niya, akala ko pa naman, galit na galit siya. He was very furious. Sabi niya, I said to myself, surely will come out to me. Kasi siya ay general. Hindi siya nilabas ng propeta. At sabi ng propeta, sige, gusto mong gumaling, pumunta ka doon, maglublob ka. Natouch po yung pride niya eh. Because he is a general, hindi man lang siya nilabas ng propeta. When was the last time na-touch yung ating pride? Kasi yung status natin, ang feeling natin, ba hindi mo ako dapat ganyan tratuhin? Lahat po tayo minsan nakakaramdam ng ganun eh. At doon po lumilitaw yung ating pride. Minsan yung ating wisdom. Proud tayo sa galing natin. Minsan proud tayo sa ating beauty. May beauty nga ba? We're proud. Minsan proud tayo sa ating gifts, sa mga talento na meron tayo. Tumingin po kayo. Normally, sinasabi ko po sa mga pastors, please look at me, pag nagtuturo ako sa Bible school natin. Wala pong ipinagyayabang ang kanyang kahinaan. Sabi ko sa kanila, we always abuse our strengths. We never abuse our weakness. Kung ikaw ay magaling na mga aawit, anong ipagyayabang mo? Eh di yung galing mo sa pag-awit. Kung mahusay ka sa mathematics, anong ipagyayabang mo? Eh di yung galing mo sa mathematics.
If you are strong, anong ipaglalabang mo? Eh di yung strength mo. We don't abuse our weakness. Look at me. We abuse our strength. At kayo po, alam niyo lahat ng inyong strength. Bantayan natin. Dahil doon tayo aatakihin ng kaaway. Kung magaling ka sa business, bantayan mong sarili mo. Because one day, you'll be tempted by the devil. Because dadating ang panahon, ang piling mo, ang galing-galing mo. And, ito po, madaling makita yung ating pride. Hindi lang dun sa paano natin yung ating status. Ang ating pride ay nakikita sa treatment natin sa kapwa natin. How we treat other people. Tingin po kayo, paano mo tinatrato yung asawa mo? Paano mo tinatrato yung parents mo? How you treat them? How you treat other people na mahina? The people who are weak. Doon makikita yung sarili mo. Paano ko tinatrato yung mahina? Yung walang pinag-aralan. Yes, maybe respectful ka sa mayayaman. Magagaling na tao. Pero sa hindi nag-aral na tao, how you treat them? They are poor people. Minsan tayo po, sabi ko, selective ang ating pagmamahal sa tao. We treat people well when they are rich. We treat them well when they are famous, when they are known. Pagka yung mga ordinaryong tao na makakasalubong mo, hindi nag-aral, pangit ang damit, normally, doon mo makikita ang sarili mo. Kaya makikita natin ang ating karakter. Please, tumingin po kayo. How we treat people na wala tayong mapapala. Minsan, magaling mong tratuhin ng iba. Bakit? Marami silang ibibigay sa'yo. Are you listening? Mukhang ala akong kausap. Are you there? Pero tingnan mo yung sarili mo, yung totoong ikaw, yung isang taong wala kang mapapala at pinulungan mo, pinanalangin mo, minahal mo, in spite of the fact na wala kang mapapala, believe me, that's character. That's character. How we treat. Kung paano natin tratuhin ang ating mga magulang. Maging tayo po, kung tayo may mataas na posisyon, how we treat yung ating mga nasa ilalim natin. Nakikita doon yung ating character, yung ating attitude. So, this is pride. Now, iba-iba po ang anyo ng pride. So, pag-usapan po natin, ilang anyo ng pride. Saan nakikita ang pride, Pastor Joey? It is teaching, so bear with me. Pride takes many forms. But at the end of the day, isa lang po ang goal ng pride. Itaas ang sarili. Una, makikita natin ang pride sa salitang pakisabi po, egotism. Pakisigaw po, 1, 2, 3. Egotism. Ibig sabihin, excessive and objectionable reference to oneself. Sa egotism, ang laging, kaya nga, at the middle of the word pride, ano po ang nasa middle word ng pride? Letter, 1, 2, 3. Yun po yun. Ay, masyadong dominante. Dominante ang word na I sa iyo. Ang reference ng konversasyon, pagsasalita, sarili. Lahat po tayo may pride. Lahat po tayo. Sabi ko nga, iba-iba lang ng degree. Pastor, patunayan mo. Gusto niyo yung patunayan ko? Oo. Gusto ko yung patunayan ko? Say amen. Pag nagpakuha kayo ng selfie at picture, sino ang unang titingnan mo? Huwag kang magsisinungaling. Pag-sabi, sino po? Sarili. If you take a picture, sino unang titingnan mo? Sarili. Bakit? Natural yun eh. Sabi, ang ganda ng ngiti ko rito. Sabi niya, pakimodify pa to. Gandahan mo naman yung nagniningning. Very seldom, pag nag-selfie kayo grupo, tingnan yung picture ng iba, unang titingnan, sarili. At sabi mo, ito i-post mo rito, maganda ang ngiti ko rito ha. Delete mo yung mga yan, hindi ako maganda dyan. You see? Kaya po sa Bible, ang nagpabagsak kay Satanas. Kaya po, if you will ask me, Pastor Joey, why God hates pride so much? Because the sin of pride ang naging dahilan bakit si Lucifer ay naging Satan. Basahin natin, Isaiah 14, 12 to 14. Simulan na natin sa 13. Tawag po dito sa Bible School the 5 I wills of Satan.
Sabi ni Satan sa puso niya. Ang pride po, naggagaling sa puso. Sabi ni Satan, I will ascend into the heaven. I will, number 1. Pakisabi ko, I will exalt my throne above the stars. I will sit on the mount of the congregation. Pangatlo. Verse 14. Ang sabi ni Satan again, I will ascend above the heights of the cloud. At nung huli, sabi niya, I will be like. You see? That is egotism. Punta tayo sa pangalawa. Ano na nag-aaral po kayo? Anong paborito ng subject? Ang mga taong mayabang, ang paboritong subject, sarili. Arrogance. It is offensive display of superiority. Pakikita mo po yung ating yabang sa salitang arrogance. Ipinakikita mo po yung galing mo lalo. Pinakikita mo yung self-importance mo. Example po, Luke 18 verse 9. Sa parable ni Jesus, pinakita niya yung mayabang na espiritu ng isang pariseo. Ang sabi ng context, and as he spoke this parable to some who trusted in themselves and they were righteous and despised others. Sa verse 11 and verse 12, ang sabi ng pariseo na nakatayo sa Diyos, nagpipray. The Pharisee stood and prayed and thus said to himself, God, I thank you that I am not like other men. Nagpapasalamat ako, hindi ako kagaya ng iba dyan. Tumitingin-tingin pa siya. Extortioners, unjust, adulterers, even as this tax collector. You see? Itinataas niya ang kanyang sarili to the point na ibinababa naman yung iba. And that is pride. Verse 12. Sabi niya, nagpapasting ako 2 beses. Nagbibigay ako ng tithes. Galing. Of all that I possess. Galing. Verse 3. Verse 13. Pero ang problema, yung tax collector, hindi man lang makatingin. Yun yung binababa niya. Yung sarili niya, itinataas niya. Are you there? Tingin po kay pastor. Please. Verse 14. Tanungin natin, sa harap ng Diyos, kanino nalugod ang Diyos? Sa pagtatapos ng kwento, sabi ng Lord, kayo po ang bumasa, 1, 2, 3, I tell you this, went down to the house. Sino po yung justified? The Pharisee or the publican? The publican. Ang umuwi na justified sa harap ng Diyos, hindi yung nagyayabang. Ang teaching ni Jesus, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Napaka-basic po ng teaching na ito. Sana ito makapag-penetrate sa ating isip. Ilang beses kung gustong patunayang magaling ako. At para patunayan kung magaling ako, ibababa ko yung iba. And that is pride. Kung gusto kang itaas ng Diyos, tingin po kayo, sabi ni Brother Eddie sa amin, nung nagsisimula kaming pastor, sabi niya, tandaan niyo to, pastors. Kapag ang Diyos, tao lang ang nagtaas sa'yo, naglagay, kaya kang ibaba ng tao. Kasi tao lang ang naglagay sa'yo eh. Pero pag ang Diyos ang naglagay sa'yo, walang makapagbababa sa'yo dahil Diyos ang naglagay sa'yo. Buhay na buhay po sa isip yun. Buhay na buhay. Kung gusto mong mahalagay ka rito, hindi mo kailangan manira. Promotion comes from God. Say amen. Kaya tayong i-promote ng Diyos. Sige nga ho, malakas na panakpak sa Panginoon for that reality. 3. Pangatlong word na connected po sa pride. Pakisabi po, conceit. Conceited tayo. Ang tingin natin, lagi tayong may advantage. Tingin natin ang galing. Hindi naman po, yung pride po, hindi yung ibababa mo ng sobra yung sarili mo. Hindi po. Pahalagahan mo lang ng tama. Yung tama lang. Yung alam mo yung galing mo, alam mo yung kahinaan mo, yun, sabi ng Romans 12, verse 3, sabi ni Pablo, do not think of yourself more highly than you ought. Hindi naman masamang pahalagahan yung sarili, pero yung sobrang pagpapahalaga sa sarili, to the point na ang tingin mo ikaw na ang pinakamagaling. Meron yung lumapit kay pastor, sabi niya, pastor, alam mo, naguguluhan ako. Sabi ko, bakit naman?
Ang tingin ko po akong pinakamaganda sa kongregasyon. Sabi ko, hindi ka naguguluhan, nagkakamali ka. You are not confused. You are greatly mistaken. Huwag mong patapahalagahan ang sarili mo ng sobra-sobra. Pang-apat, na elemento ng pride, nakapaloob sa pride, pakisabi ko, ungratefulness. Hindi mo magawang magpasalamat. You cannot even say the word, thank you. Minsan po, nasira po yung service ng church. So, nagbabiyahe lang po ako ng sasakyan ng GG. Transfer po ako ng 3 beses. From Hagonoy to Malolos, from Malolos to this to that. At madalas, ang mga Pilipino ang gustong upuan sa jeep ay unahan at saka dulo. Kaya maganda kung makapaggawa tayo ng jeep na puro unahan at saka puro dulo. You know? Sa church naman, ang paboritong upuan ay likod. Ang madalas bakante yung unahan. So, pag nagkaroon tayo ng church sa Green Hills, puro unahan ang balak natin ipatayo. But kidding aside, this morning, siyempre, iaabot mo yung... babalik mo yung sukli. Wow. 4 na jeep ang sinakyan ko. Walang isa man na nagsabing, salamat po, thank you. O kaya, salamat. People are so ungrateful. Maliit na bagay lang po. We should be grateful. Ang proud spirit, hindi mo masabing salamat. Thank you. Masasabi mong hindi ako nakarating dito kung hindi dahil sa mga tao tumulong sa akin. When we are ungrateful, it is a sign there is something wrong sa puso natin. Alam niyo po, pag ako'y miss-eskwelahan po tayo dun sa Bulacan, misis ko po ang administrator, nanonood po ako ng graduation. Ang gusto ko pong part ng graduation, yung valedictory address. Mukhang tinanggal na ngayon yan sa K-12 eh. Medyo simple speech na lang. Gusto ko po yung nagdi-deliver ng kanyang speech. At ang pinakagusto ko po ay pag tumitingin yung nagtatapos sa kanyang mga magulang at sinasabing, kay mami at kay daddy, kay tatay at kay nanay, alam ko tatay, hirap na hirap ka pong mamasada sa taxi o sa jeep araw-araw para ako pag-aralin. Thank you. Gusto ko po yun. Ang sabihin ng estudyante na nag-aaral na mahirap lang, alam ko kung naglalabada ka lang, mami. Hirap na hirap ka, nanay, para magkaroon ako ng baon. Salamat po. Sa inyo po itong medalya ko. Di po ba ang sarap na pakiramdam? Ba't ang isang taong mayabang? Meron po akong kilalang mayabang na bata. Graduation niya, hindi niya sinabi sa nanay niya. Kasi yung nanay niya, maitim at mahirap at manlalaba lang. Nalaman po nung nanay, sumunod po sa graduation. At nung inaabot na po yung diploma, nakita niya yung nanay niya doon siya bumaba sa kabila. Napaka-ungrateful. And that is pride. We should be grateful. 5. Independence. Sorry, pakibalikan yung panlimang word. Independence. An attitude of independence from God. And I keep asking myself, why pride? God hates pride so much. Ang pride ang dahilan. Kaya ayaw ng taong lumapit sa Diyos. Ang pride ang dahilan, kaya ayaw kilalanin ng tao na kailangan niyang Diyos. Let us read Psalms 10 verse 4. And the Word of God says, the wicked in his proud countenance does not seek God. Ang isang mayabang kahit kailan, hindi niya hahanapin ang Diyos. God is none on of his thoughts. Tumigil po tayo. Yan po ang dahilan. Ang isang tao pong puno ng pride, kahit hirap na, kahit hindi niya nakaya, hindi niya makayang bagawang tumawag sa Diyos. Bakit? Hindi siya naniniwala sa Diyos na may magagawa ang Diyos sa kanya. Let me share your story many years ago. I still pastoring a small church in Bulacan. Meron po tayong member na dating living in darkness, living and doing all the things. Driver po ang trabaho niya at bodyguard. Nung kanyang best friend na isang multimillionaire. And then, na-born again po siya.
attending a service. Ang birthday niya yung kanyang boss. At buhat nung siya born again, nilayuan niya na yung lahat ng mga ginagawa niya. Kaya pagtatawanan siya ng boss niya. Hindi siya mapili sa disco kung saan-saan scene. Basta nanatili siyang driver at bodyguard, minus mga scenes sa ginagawa niya. And one day, yung kanyang boss, best friend, ay tinamaan ng cancer sa lalamunan. And he was dying. At ang sabi nitong kapatid natin, si Jojo, sabi niya, pare tawag niya doon sa kanyang boss, pare, kailangan mo ang Diyos. You need to be healed. Ang sabi ng multimillionaire niyang Diyos, boss, sabi niya, I don't need God. Ang Diyos ay kaisipan lang. There is no God. I'll just go to America and I'll be healed. And true enough, after a year, bumalik siya, nagpagaling doon, nagpagamot. At sabi niya kay Jojo, iniinsulto niya, sabi niya, Jo, di ba sabi ko, I don't need God? Look at me, I'm healed. And after 2 to 3 years, bumalik po yung cancer. At sabi again ni Jojo sa kanyang boss, sabi niya, pare, you need God. Sabi niya, Diyos, kaisipan lang yan, there's no God. I'll just go back to America and, I'll be healed there. Bumalik po siya ng Amerika. Nung umuwi po siya, nasa Ataol na siya. Namatay po siya sa Amerika. Mahirap pong sabihin, hindi mo kailangan ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng 2 tao sa ulan? May 2 tao sa ulan, malakas na ulan, bumuhos ang ulan. Yung isa ay walang payong. Basang-basa siya. Yung isa po, nung bumuhos ang ulan, kinuha niya lang yung kanyang payong. Sa malakas na buhos ng ulan. Basang-basa. Ito. Masarap pong isipin, sa malakas na mga bagyo ng buhay, may mapapayungan tayo, may masusukuban tayo, at ang pangalan niya ay Diyos. And His name is God, and He is Jesus. I wanna hear an amen! I wanna hear an amen! Anong si Thomas na mayabang tayo? Ito na po. Let me move on to my second point. Are you still there? Happy Mother's Day po ulit sa mga nanay. Ilang sintomas ng pride? Pag may sakit po tayo, may mga sintomas. I-check niyo po kung meron kayo nito. At kung yung katabi may meron, wag mo nang checkan. Hayaan mo siya na lang mag-check mo sa kanya. Baka mamaya sabi, check. Asawa ko yan eh. Check. Don't do that please. Number 1, pakibasa po. Number 1. 1, 2, 3. Madaling malaman pagka tayo mayabang. Sasabihin mo, sino ka para magturo sa akin? Sino ka para mag-lecture sa akin? Narinig ko na po yan ng maraming beses. Human nature refuse to submit to unsolicited teaching or advice. To our human nature, it is difficult na sabihin na, bet ako makikinig sa'yo. I love that story in John chapter 9. Nakakita po yung bulag mula pagkabata. Just John chapter 9:24. Nilagay ni Jesus ng putiking mata at nakakita. At nung tinanong-tanong siya, paano gumaling? Sinabi niya, paulit-ulit. Sabi sa kanya, give God the glory! Sino ang nagpagaling sa'yo? Sinasabi niya si Jesus. Ayaw nilang makinig. Punta tayo sa susunod na verse. Sa verse 34. At nung bandang huli na, sabi niya, alam ko si Jesus ang nagpagaling sa akin eh. Hindi pwedeng hindi siya sa Diyos. Wala pang nakakitang bulag mula pagkabata. Ang sabi ng mga Pariseo, you were completely born in sins. And you are teaching us? Ikaw pa magtuturo sa amin ng Diyos? Pinanganak ang bulag. Who are you to lecture us? You see? Ilang beses na ganun tayo, ang spirito natin. Sabi mo, ikaw magtuturo sa amin? Di ako, nag-aaral ako ah. Who are you? You're just a young drug addict. Who are you to teach about God? But when we are proud, we refuse to submit. Pangalawa po, huwag niyo pong checkan yung nasa likod niyo. Nakalimutan ko din, baka sa likod niyo naman i-check. Hindi rin pwede po yan. 2, pakibasa po. 1, 2, 3.
Sabi ko nga, ang paboritong subject ng pride, sarili. It's all about me. Sa halip na, it's all about you. Ang kanta mo, it's all about me. It's all about me. That is pride. We always talk about ang ating sarili. 3. Basahin na lang po natin. Yung iba ho bumababa na sa upuan Basahin na po natin. 1, 2, 3, pride has an intense desire to be noticed. Ulitin ko po yung sinabi ko last Sunday. If you go to this service today and you expect to be entertained, you are in the wrong service. Ulitin ko po. If you are in this service today, you are seated in the service and you expect to be entertained, you are in the wrong service. You are in the wrong place. But if you are in this service today, you expect to be touched, to be changed, and to be transformed by the power of the Holy Spirit, you are in the right place. Hindi po tayo nagbabago kung hindi natin nakikita ang ating sarili. Only the Holy Spirit can change us. John 16, verse 8. Pride, you have an intense desire to be noticed. Yun lang ang gusto mo. Makita ko. Matthew 6, verse 1. Si Jesus Christ, isa po sa tinuturo niya yung maling espiritualidad na nakapokus sa sarili. Sabi ni Jesus, take heed that you do not do your charitable deeds before men. Pakisabi po, to be seen. Pakisabi po, to be seen by them. You see? Yung pride at arrogance ng mga Pariseo. Verse 2, that the same chapter. Sabi ng Lord, pag magbibigay kayo, when you do a charitable deeds, do not sound a trumpet. Huwag mo nang ipagsigawan. Kasi po pag nagbibigay na sila, tutunog na yung trumpeta, parararararararara. Mas malaki, mas mahaba. Ang sabi ng Lord, no, you don't do that. Verse 5, pag magpipray ka, sabi ng Lord, huwag kang mag-pray in the street corners to be seen by men. Mayabang nating spirito. Alam niyo ang ginagamit ni Satan sa atin minsan magyaman? Gusto niyo pong magsalita ako saglit, tumingin po kayo. Today, ang biggest temptation ni Satan at nagiging avenue ng pride natin kung minsan, makinig po kayo, Facebook. Sabi sa Facebook, anong kinalaman ng Facebook sa pride? Tingnan mo yung mga post mo. Yung mga huling inilagay mo. Pinakita mo ba yon para magyabang? May Facebook po ako. Don't get me wrong. Pero kung lahat na lang ng gagawin mo sa Diyos, nag-pray ka, kinumahanan mo ng picture, nakaluhod ka. Nag-quiet time ka, Facebook ka. Tumulong ka sa kapwa, Facebook ka. Hindi po ba nagiging avenue yan? There's nothing wrong with Facebook. To be connected with friends, malaman. Pero para gawin, sino rito ang natatandaan yung pinakamarami mong likes? Sayang gusto mo iba yung pakiramdam mo pag maraming likes. Tell me. O kung saan ako nagsisinungaling ka, Pastor, mali yan. Wala akong ganyang pakiramdam. Wala ako niyan. You're judgmental. You're a judge, you know. But sa totoo lang po, di po ba? Tinatandaan mo nga yung mga nag-unfriend sa'yo eh. Kaya even Facebook ay, please look at me, don't get me wrong, even Facebook ay simply larawan ng puso mo, whether you like it or not. Sayang gusto mo, reflection mo yun. Kaya, di ba, careful kung ano ilalagay sa Facebook. Di po ba? Pati nga yung lahat ng nararamdaman mo, I am annoyed. Naku, buong mundo, sinabi mo yun. Yung ba naman, lumuhod ka na lang sa Diyos, sabihin mo, Lord, I am annoyed. That's better. Naku, wag na ho. Yung iba ho, imuyo ko na lang. Baka, verse number 4, bilisan na lang natin. Pakibasa po, 1, 2, 3. Totoo po yun. Alam niyo po, nag-meditate po kaninang umaga on my way here to Green Hills. Madaling malaman pag mayabang na tayo.
Madalas binabanggit natin yung mga sacrifices natin para sa Diyos. Yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Gusto ko po si Paul, 1 Corinthians 15 verse 8. I love the attitude of Paul. Verse 10, I'm sorry. Verse 10. Can we move on to verse 10? Sabi ni Paul, sa dami po ng paghihirap niya sa paglilingkod sa Diyos, marami po siyang sacrifices. He refused to any credit na para sa Kanya. Marami po siyang sacrifices. Marami po siyang accomplishment. Pero sabi ni Paul at the end of the day, pakisabi po, I am what I am by the grace of God. That is the right attitude. Palapakan niya po natin ng Lord for that. Bakit ito mahina na? Itutuloy ko pa ho ba yung sermon? Pwede na ako mag-close. But again, hindi po ako nagsisermon to entertain you. A sermon is a message from the Lord. I need to deliver the sermon whether you like it or not. Whether mag-enjoy ka rito o hindi. A sermon is a message from the Lord, and all I need to do is deliver this message. It's up to you to accept it, to receive it, to disdain it. It's up to us. At the end of the day, I don't like to face my Savior, my Master Jesus in heaven. At sasabihin niya sa akin, wala kang ginawa, kundi i-please ang mga taong dumadalo sa church, sa Green Hills. You always please them. You don't tell them the truth. Masarap masabi po isang araw, I am where I am by the grace of God. That is the right attitude. 5. Just give me 15 more minutes. Pakisabi po sa katabi mo, pride is not thankful. Kaya gusto ko po yung kinakanta natin, yung give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. One more time. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sabay-sabay. And now, pakilakasan po. Kaya ako po pinaawit yan, ang gamot po sa pride ay ang magpasalamat. You can cure pride by just saying thank you. Maliit, malaking bagay, malaking himala. When you say thank you, yan po ay pagpapakita ng ating humility. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Naku, mahina ho yan. Pwede pong sumigaw! 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po ang pride? Pride cannot be corrected. Madaling malaman pagka puno ka ng pride eh. Ayaw mo nang kinokorek ka. I love the story of David in 2 Samuel chapter 12 verse 13. The Lord gave the word to prophet Nathan about the sin he committed, that is adultery, and that is murder. And David tried to hide the sin. It's almost a year. And then, here comes the prophet. It's not easy to correct a king. Hindi mo madali mag-correct. Pero alam nyo, verse 13, 2 Samuel verse 13, nung sinabi po sa kanya yung kasalanan niya, tingnan natin yung verse 10. 12, ang sabi ng propeta, the sword shall not depart from your house, because you have despised me and taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Kinuha niya yung asawa ng iba eh. Verse 11,
Behold, I will rise up adversity against you from your own house. I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor. And he shall lie with your wives in the light of the sun. Verse 12. But you did it secretly. Pakisabi po, you did it secretly. Pinatago-tago niya. Sabi ng Lord sa kanya, i-judge kita. Sabi ng Lord, I will do this thing before Israel, before the sun. Kaya mahirap pong mabuhay sa secret sin eh. Alam niyo po kung bakit? I-expose ka ng Diyos sa isang araw. Kaya po mahirap mabuhay sa kasalanan na tinatago. Masarap talagang mabuhay na may malinis na puso. O wanna hear namin? Nothing to hide, nothing to explain. Masarap mabuhay ng gano'n. 6. Pride. Pero balikan natin yung 13. Hindi ko pala binasa yung 13 eh. Nung i-rebuke po siya, ang sabi lang ni David, I have sinned against the Lord. Please, look at me. David was a king. Pwede po niyang i-deny yun eh. Pwede po niyang i-order na patayin si Nathan to be arrested. But this David is humble. Nung siya i-rebuke sabi niya, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako sa Panginoon. Wow! At dapat po ganun yung attitude eh. Naalala niyo ba yung isang hari din sa Bagong Tipan? Si Herod? Nirebuke ni Prophet John the Baptist in Matthew 14 verse 4. Sabi ng propeta, hindi tama ang sipingan mo at gawin mong asawa yung asawa ng kapatid mo. It is not lawful for you to have her. Ang tapang ng propeta. Anong ginawa? Galit na galit po ito eh. Gusto niya ipapatay. Verse 5, nung marinig niya, nililibyok siya ng prophet. He wanted to put him to death. Pero natatakot siya. Alam niyo yung propeta ng Diyos eh. The following verses, one day, nagkaroon ng pagtitipon. Natuwa po siya. In next verse, natuwa po siya. Nagbigay siya ng oath sa sumayaw na anak ni Herodias eh. Natuwa siya eh. At pinarami sa kanya with an oath to give her whatever she might ask. Verse 8, tingin po kay Pastor Joey. Ang sabi ng bata, give me John the Baptist's head here on a platter. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Sising-sisi po si Herod eh. Kasi bigla-bigla siya nagsalita eh. Pero wala po siyang magawa. Kundi papugutan ng ulo. Anong mga desisyon natin na alam nating mali? Pero pinanindigan natin dahil puno ng pride ang ating puso. We know that the decision is wrong because of pride. Sabi mo, wala na akong magagawa na sabi ko na eh. Hindi ko na pwedeng babayin. Sometimes, pride. Kaya minsan hindi mo kayang aminin na mali ka. At sabihin mo sa asawa mo, sorry, ako talaga mali. Mahirap aminin sa isang anak na mali ka. Sabi mo, anak, sorry, nagkamali ako. Sorry. I'm sorry. Mabilis na lang po. 5 more minutes, I'm done. I'm almost there. Pride exalts itself in the presence of others and it brags. Ang pride ay laging tinataas ang sarili. Kagaya nung binasa ko kanina sa Luke 18 verse 13. Ang pride ay laging kinikriticize ang iba and you try to put down others by exalting yourself. Nagpapasting naman ako lagi. Ang pride ay laging ang tingin mo sa sarili mo ay importante ka, dapat kang paglingkuran. Tumingin po kayo. Ay, magkuklose po ko in 5 minutes. I love that story in John 13. On the way, papunta sa Jerusalem, nagtatalo-talo yung mga alagad. Who is the greatest among us? So, because that is the scenario, pagdating sa Jerusalem, madudumi yung paa nila. Please, tumingin po kayo, sandali. Madumi ang kanilang mga paa. It is awkward, you know? Nakaupo sila, madudumi ang paa nila. Naghihintay sila. Naghihintay sila. Look at me, naghihintay sila yung paglingkuran. Naghihintay sila, someone
who will serve them. Nakaupo sila lahat, puro putik ang paa nila. Walang kumikilos, nakahalukip-kip lahat. May need. Ang hinihintay nila, paglingkuran sila. And here comes the story. Tumindig si Jesus. Kinuha yung palangga na nagsali ng tubig. Tinali yung towel sa balik. Naghihintay sila ng servant. Eto na ang servant. Ang master. At nagsimulang hugasan ng kanilang mga paa, isa-isa. Tingin po kayo kay Pastor Joey, ano kaya ang pakiramdam ng mga alagad ng oras na yun? Hindi naman po masamang paglingkuran. Si Jesus Christ, hinayaan din yung paglingkuran siya ni Mary. Pero kung ang feeling mo, you need to be served always, and you are the most important person, then something is wrong. Let me say, kung iyan po ang puso mo ngayon, wala na yung heart ng isang servant. Your heart may have sifted away from the heart of God. Tumingin po kayo. I will call Avid and I close in 5 minutes. Kung wala na po sa atin yung heart ng paglilingkod, baka malayo na po ang puso natin sa Panginoon. Because ang totoong refleksyon ng totoong Kristyano, mayroon kang heart ng isang servant. Kaya ang awit natin My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go. Maganda ko kung nalakasan nyo. No longer I serving you. Ah, wow. I want to hear you louder. I close in 5 minutes. No longer. I can sense the Spirit of the Lord touching the place as we close. Gusto ko po yun. Tigil muna po. Ang ganda ko nun. Saglit po. Make me. Gusto ko pong lakasan nyo. 1, 2, 3. Yung kasunod o. Ganda ko, no? Kung wala po yung I can sense the Spirit of God. Kung wala po sa atin yung pusong maglingkod, maybe our hearts shifted away from the Lord. Ang sa totoong Kristyano, may desire ka na maglingkod. Tayo po yun. Say amen. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Pakitaas mong kamay everywhere. My Jesus, my Lord, everywhere. My Jesus. Louder! Pakisabi po sa Panginoon. Dalawang kamay po ang nakataas. My heart set on you in this race that I run. No longer my race. Let your will be done. Louder, church. One more time, make me a servant. But my heart ever true, clinging to the cross, I follow you. I follow you. Palapakan po natin ang Holy Spirit. Let's close. Let's close. Let's go to the application. 1. Paano ba natin maiwasan ito? Naglagay po ang Holy Spirit sa puso ko ng 7 simpleng bagay. Number 1, understand the sinfulness of pride. I shared that already. Tanawin natin, ang pride ay karimari-marim sa Diyos. Ang pride, from the very start, at the beginning of the Bible, the message of the Lord is that proud will ultimately brought us law. Ipababa tayo niyan, ipapahamak tayo niyan.
iukit nawa ng Diyos sa ating puso ngayong umaga. At lagi nating maalala, pag nagyayabang tayo, sabihin natin, meron po akong professor dati. Sabi niya, Lord, hayaan mo pag ako'y magsisinungaling, papaitin mo yung lasa ko para maramdaman kong nagsinungaling ako. Baka naman higitan niya, sabihin niya, Lord, pag magsisinungaling ako, Lord, putulin mo yung dila ako para lang makapagyabang. Yung sa kanya hindi na papapaitin, papuputulin pa. Narinig ko po yun eh. Sabi ng professor ko, Lord, hayaan niyo pag ako'y nagsisinungaling at natutokso ako magsinungaling. Tanggalin mo yung panlasa ng dila ako. I pray that today, in my heart, brothers, sisters, mga kapatid, mga kamanggagawa sa church na ito, nawa ikintal ng Diyos. Lord, lagi mong paalala sa akin. Sa harap mo ito ay karimari-marim. So, kung ako'y pupunta ng church, sasamba ako, napuno ako ng pride. Paano mo ako pakikinggan? Baka hindi. Pangalawa, I hope you're still there. You've been listening to me for almost an hour now. Kung kinausap po kayo ng Holy Spirit at naramdaman mo na, sabi mo, Pastor, sapul na sapul ako ah. All you need to do is sabihin mo, Lord, I'm sorry. Patawarin mo ako sa aking proud, arrogant attitude, Lord. I confess. Bakit sabi ko, I renounce. Ngayon, minsan spirito na eh. Spirit na yung nasa puso natin eh. Kasi nasanay na tayong ginagawa eh. We've been proud for many months, years. It's a spirit. We need to uproot. Lord, ina-uproot ko sa isip ko, puso ko, baka nangunyapit na eh. Baka nakakapit na eh. Lord, binubunod ko po sa isip ko yung mayabang na spirito ngayon. Pakilagay niya po yung kamay sa ulo. Lord, binubunod namin yung mayabang na kaisipan. Pakilagay po ang kamay sa puso. Binubunod namin ang mayabang na puso sa aming mga puso. Kung nag-ugat na ang mayabang na spiritong ito, we uproot. Bunutin mo, Panginoon. We confess our pride. Convict us, Lord. Tumingin po tayo kay Pastor Joey. Only the Spirit can convict you. The worst thing na pwedeng mangyari, you hear the message and you're not even affected. At ang feeling mo, what's wrong with what I'm doing? Everybody's doing this anyways. What's wrong with this? Ang mundong ito, hindi po kayo encourage na magpakubaba. Sapagat sa mundong ito, you will always encourage to be proud. Proud of yourself. Proud of your accomplishment. And there's nothing wrong with that. The problem is, nakalimutan mo lahat ng tagumpay mo, Diyos lang naman ang pinanggalingan yan. At kung may isang dapat ipagmayabang tayo, ay ang Panginoon. I wanna hear an amen to that. I wanna hear an amen to that. 3. I'm almost there. Humble yourself before God. Tinitingnan ko po yung salitang humble yourselves. It is a verb. You need to do something. Humble yourself. Under the mighty hands of God. Panginoon, hayaan mo magpakumbaba kami. Sabi ko, it isn't just a warning. It is also a promise. Kung magpapakumbaba tayo ngayon, sasabihin ng Lord, nagpakumbaba ka na ngayon, itataas kita. Hayaan mong itaas kita, anak, dahil nagpakumbaba ka. Say amen. Number 3, 4, 5, and 6. Watch your mind, watch your heart. Sometimes nakatago yung pride natin, hindi natin nakikita. We thought we're humble. Oh, the Spirit is touching the place. I need to close. 5, always check your motive. Lagi natin check yung motibo po natin. I wanna hear amen. Bakit ko ginagawa ito? Kaya gusto ko po yung song na In Christ alone. Ang galing nyo naman. And find ito po, gusto ko siya.
Rise alone, I place my trust. Can I hear you more? Six, continually remind ourselves that everything we have comes from God. Lagi nating ipa-remind sa sarili natin na lahat ng meron ako, buhay, lakas, talento, galing. Panginoon, sa iyo nang galing yan. Lagi mo akong i-remind, Lord, na kung may nagawa ako, may na-accomplish ako dahil iyan ay sa mayamang biyaya at sa kabutihan ninyo. 10 segundong pagpalakpak sa Panginoon. Come on, come on! We acknowledge ang tunay na pinanggalingan ng lahat ng mayroon tayo. Lahat ng mayroon tayo. Sa akin pong pagwawakas, always seek to glorify God. Kanina po, naglista po ako. Nasasakyan po ako eh. Sabi ko, Panginoon, ang gamot po kasi sa pride ay lagi mong isipin na lahat ng mayroon ka ay sa Diyos. Say amen. Pasalamatan mo siya. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataong umisip ng 10 bagay na pwede niyo siyang pasalamatan ngayong umaga. Nagsimula na po ang inyong 10 segundo. Panginoon, salamat sa pagliligtas niyo. Salamat sa pag-iingat sa araw-araw. Salamat sa paggabay. Salamat sa kalusugan. Salamat sa ministry nito. Salamat sa aming mga workers and leaders. Salamat, Panginoon, sa nakaraang victory. Salamat sa pabor. Salamat sa mga pagpapala, pinansyal, material, spiritual. Thank you for your goodness. Thank you for the miracles. Thank you for all the things you've done. Paul said, do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Today, as we close in the service, aanyayahan ko po kayong tumayo ng dahan-dahan. Ang susunod po, na 2 minuto, ay 2 minuto na ang gagawin lang natin, ipapalakpakan natin at pasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Can I hear you more? Glory, honor, power. Para lang po sa inyo. We surrender to you, Lord. We thank you, Lord. And how can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be. I will all. Pakitaas nga mo ang kamay. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He
just praise me. To God be the glory for the things He. So let me live. So let me live. Louder! Let it be pleasing to Jesus, my Master and Savior and Lord. And should I gain any praise, let it go. Let it go. Sa pinakamalakas na tinig, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Kanya pag-ibig. The congregation sa dugo. Sa dugo. Linisin mo kami, palayain mo kami sa anumang kayabangan. Lumapit kami sa inyo, Panginoong Jesus. Saglit po tayo yumuko. I can sense the Spirit touching the place. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na yumuko at to have your personal prayer. Idil niyo po ang inyong puso. Kinausap po kayo ng Panginoon. Just confess your sin. Renounce the pride and arrogance. Surrender yourself to the cross, to Jesus. Come to Him today. Be washed by the blood. And promise to serve Him with all of your heart. Promise to love Him more. Salamat po sa mensaheng aming narinig. I-okay mo po ito ng malalim sa aming puso. Hubugin mo po kami. Hubugin mo po kami na maging maka-Diyos. We renounce pride. Pakitaas po ang dalawang kamay. We renounce pride. Tinatakbil namin ang pride. Pride, arrogance, vainglory, Lord. Tinatakwil namin sa aming isip at puso ang lahat ng ito. Puspusin mo kami ng espiritu ng pagpapakumbaba. Panginoong Jesus, maghari ka sa aming puso. Salamat po ngayong umaga. Salamat po. Malaya na po kami sa pride. I wanna hear an amen. Say it. Malaya na po kami sa pride, Lord. Malaya na po kami sa pride. We surrender to the cross. We surrender to Jesus. Thank you, Lord. Pakitaas po ang kamay. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na kanilang tinapay at tubig. Allow them to walk humbly in your sight. Allow us to live according to your will. May your covering be upon them. And I claim no weapon that is formed against them shall prosper, and every tongue that will arise in judgment you shall condemn. Grant them the favor of God and the favor of man. Keep them anointed and blessed. Gawin mo silang pagpapala at sila'y maging pagpapala. Pinagpapala ako po ang kongregasyon ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody will say and agree, Amen. I love you all, church. I love this church. God bless you.